ng ating mga kapuso nag-outing, gaya ng dalawa dyan, no? Picture-picture pa. At ang magtuturo sa atin kung paano lulutuin ang kakaibang dish na ito, si Chef Nina Logarta. Chef, good morning! Yes, good morning, ma'am. Morning. Ang lulutuin natin, Chef, ay adobong pork and chicken. Chicken pork adobong dilaw. Dilaw! Hindi siya ordinaryong adobo. Parang adobong taal nga yung tawag nila doon, Batangas. Taal, oo. So, bakit nga ba yan naging dilaw? Ano ba yung mga ingredients niya, Yung Chef? nagpapadilaw sa... Well, usual adobo. Ano binalagay natin sa adobo? Suka, paminta, meron tayong laurel. Usual na adobo. Pero yung nagpapadilaw talaga sa kanya is yung turmeric. Turmeric. Turmeric o yung luyang dilaw. Ito yon. Ito yung talaga may luyang dilaw talaga. Ito yung itsura niya, mukha siyang luya. Pero pag binalatan mo siya, orange na. kulay dilaw yung ano niya, yung so talaga loob may niya. nabibiling luyang dilaw? Meron talaga nabibili. Ayan, baka hindi or pwede rin yung powder. Meron. May powder din turmeric. Ito rin yung nagpapadilaw sa mga curry. Yung yellow curry, yung chicken curry natin. Ito yung nagpapadilaw doon. Okay, Chef, paano natin lulutuin ang ating adobong dilaw? Ito, very, na pork simple. and chicken? Pork and chicken tayo. So, kailangan natin ng pork. Pero dito, pinapakuluan ko na yung pork because mas matagal siyang lumambot kumpara doon sa chicken. Yes. Kaya, pag lumambot na yung pork, saka natin lalagay yung chicken. Pinalambot mo yung pork saan? Water lang. Naglagay lang tayo ng water and wait, lalagay pala tayo ng konting vinegar. Okay. Naglagay na ako kanina ng vinegar. Okay, sige. And then? Lalagay na ngayon natin yung chicken. Again, pangalawa natin lalagay yung chicken after like 20 minutes, 20-30 minutes natin pinalambot yung pork, saka natin ilalagay yung chicken para hindi siya madurog. Yes, kasi kung sasabihin natin siya sa pork, mabilis siyang madali madurog. siya madudurog. And then, para mas masarap, kasi pag adobo ako, naglalagay talaga ako ng atay, tsaka ng diba masarap ang adobo pag may laman loob ng manok, Yes, atay, at saka balon-balunan, at saka puso ng manok. Ayan. And then, halo na natin yung mga ibang sawag natin pang adobo. Meron tayong laurel. Laurel, siyempre, kailangan yan. And then, meron tayong pamintang buo. Pamintang buo, yan, mga ingredients talaga yung nagluluto usual tayo adobo. ng adobo. And then again, may suka na nga tayo doon. And then lalagyan natin ng konting asin or para mas malinamnam, konting patis. Patis. Patis, hindi siya nagdadagdag ng color eh. Diba pag nilagyan natin siya ng toyo sa usual na adobo, masyado siya magiging dark yung color niya. So, patis na lalagay natin or asin. Pwedeng normal na asin lang. Mas masarap pa ni pagpatis, diba? And then maglagay rin tayo ng konting ginger. So ako pag gumagamit ako ng ginger, lalo na pag ganito, binubok ko na lang siya. I just mash it like that and then just drop it in para mas madali siyang tanggalin later. So lagay mo siya. Okay. And then pwede tayo maglagay ng konting tanlad. Para naman saan yung tanglad? Tanglad para lang mas maging aromatic siya, mas mabango. Yung amoy niya. Yes, smash it. Ayan, And then gagawin mo lang sa kanya, itatali mo lang siya para mas madali siyang mas madali siyang tanggalin later. Yes. Drop it in. Ayan. Ayan. Of course, meron tayong bawang. Of course. Pag ang adobo dapat may bawang. Hindi pwedeng walang bawang. Gusto yung maglagay ng sibuyas, yung native, pwede rin. Pwede din. Or tayo, may leeks tayo. Lagyan na rin natin tayo, siya. Ha? Drop it in. Ano dong ating adobo ngayon? Again, you can use powdered turmeric. Nabibili lang sa grocery, readily available para magdilaw siya. Nakikita ko nga yan eh. So sa adobo pala ginagamit niya, yung adobong dilaw. Pwedeng sa adobong dilaw or sa mga ibang mga dishes na mga curry. And or, pwede rin tayo maglagay ng fresh. Kung meron kayong makukuhang fresh, fresh yung lagay. Mas maganda, of course. The fresher, the better. Slice it up. So talaga yan, pampakulay lang o may lasa din? May lasa rin siya. Meron siyang peppery and parang medyo earthy yung flavor niya. So, so ilalagay na ni Chef para magiging kulay dilaw na magiging kulay dilaw siya. Color ng ating adobo. And para mas maging spicy ng konti, lagyan natin ng, buka lang natin yung isang sili. Slice it in the middle, then drop it in. Yun. Tapos, takpan na natin siya. Tatakpan na, hayaan mo na natin siyang kumulo. Ayan. So, mga ilang minutes lang siya dyan, Chef, ano? Kasi mga 20-30 minutes yung pork, tapos pag nilagay na natin chicken, another mga 20 minutes hanggang lumambot na siya. And then, ito na yung kalalabasan niya. Iigayin natin yung sauce. Yung ating pork and chicken adobong dilaw. Ngayon, Chef, dahil nga mainit ang panahon, kailangan yung mga pagkain may madaling mapanis. So, paano ba yung tamang ano natin yan? Lalo na nga pag mag-outing, di ba? Ito na, meron na tayong picnic dito, babaunin natin. Kasi nasa beach tayo ngayon. Kasi sa beach tayo ngayon. Hindi lang nila dala yung kanila mga ano. First thing you're gonna do, pero may buhangin tayo. Pag ipapack natin yung pag kahit anong pagkain, papalamigin mo muna siya. You have to cool it properly para hindi siya mapanis. And kailangan malinis yung mga lalagyan natin. Tuyo? And tuyo. Para hindi siya mabilis mapanis. Kasi yung adobo, sabi, di ba, Chef, totoo naman yun. Habang tumatagal ang adobo, lalong mas sumasarap yan. Araw-araw adobo pwede. Araw-araw adobo pwede yan. Pag medyo lumamig na siya, you can transfer it already. Yan ang madalas ko makita pagka Yan, may picnic basket pa tayo. Picnic basket pa tayo. Yan. Ayan. Transfer it here. Yan, baunan natin yan, Chef, ha? Kasi alam mo naman yung mga magpipicnic Dadamihan natin yung babaunin natin kasi maraming kakain.
Ito na, Okay, gutom na transfer yung mga... like that. Ayan, tama na, Chef. Yung Oh, tama yan. matitira, pang bahay na yan. Bahay na yan. Kasi... For the boys, para sa mga pusa. yung pusa natin, walang pagkain. And pero syempre, nandyan na rin naman tayo. Garnishan na rin natin siya ng fried na chilies. Saka Wow! ng, meron tayo shallot. So yung native na sibuyas, saka toasted garlic. Stamp it in. Okay, And then, ayan. bago mo siya takpan, palamigin mo pa siya lalo para hindi siya Palamigin. makulog. Importante talaga pag Kailangan mo palamigin. palamigin nyo. So, balutin na natin, Ayan, Chef. balutin na natin siya. Tapos, etid din And natin pasok na natin dito sa picnic basket. Yeah, And tapos yan, eto pwede na na. tayo mag-picnic. Okay na. Eto na, yay! Eto na. Yeah. Dito pa. Okay, pack pa natin. Ayan na! So, magkano yung nagastos natin dyan, Chef, sa niluto natin adobo? Well, para sa adobo, yung mahal lang naman sa kanya yung laman, di ba? Pero Yes. more or less around mga 200 pesos kasama na lahat. Lahat-lahat Pati na. gasol, kasama Tapos na ilan na yung gasol. pwedeng kumain Per na- kilo, 200 per kilo. Oo, so ilan Per na yung kilo pwedeng laman. kumain? Ilan pwede kumain? Siguro mga, depende kung gaano kalas Kalakas kumain. kumain. Oh. Pero ito Pero mga yan, pwede mga anim. Mga anim, ayan. So, yun yung pagsasalusaluhan ngayon ng ating barkada na nasa, dinala namin yung isang dagat dito eh. Yeah, yun na nga. May, Kita mo naman, may di ba? buhangin pa. May Sa baba, oh. buhangin pa yan. White sand kami dito, akala nyo, ha? So, habang nag-enjoy ngayon yung ating mga kasama dyan, tingnan natin si Maring Lynn, si Yeah. Maring Susie. Maring Lynn, Maring Susie. Ay, masarap na adobong nila. Oo. Thank Happy you. birthday, Thank you ganito. very much. Kasi dito yung beach natin, hindi masyado mainit. Correct. Diba? Wala kasing araw, pero wala rin Spoiled. tubig. Wala ring tubig, yun na nga lang. Kaya kailangan Juice magkaroon tayo- meron. Exactly, juice lang. Pero kailangan natin maghanap ng tubig kasi nga sobrang init ng araw. Kailangan kahit paano hindi mo matanggal Oh, yung thank you. steam from our body. Oo naman. At saka syempre, bukod dun sa mga the usual na swimming, marami pang pwedeng gawin ng mga outdoor activities, mga water activities, di ba? Pag nagpupunta kayo sa beach. Sobrang dami. Kaya maganda kung nasa iisang lugar lang to concentrated para kahit ano gusto Oo. mo gawin. Parang gusto ko yata mag-swimming. Ay, gusto ko mag-ano, Parang di ba? gusto ko mag-ganito, parang gusto ko A mag-ganyan. lot. You can do all of that in Subic, Zambales. Ano doon ngayon si Tony Pet at si Arn Art. Hey guys, Guys, ano once. gagawin nyo ngayon? May baon na kayo? Baon kayo? With Fly Life. Hello guys! How are you? Yahoo! Nandito ako ngayon sa Lighthouse Marina Resort sa Subic, Zambales! Yahoo! Ang taso! Ang ganda, di ba? Siyempre, isang napakasayang summer party ang ating hatid sa iyo. Sa inyong lahat dyan, mula sa unang hirit. At siyempre, gaya na naipangako ko, bibigyan ko kayo ng isang isang tour dito sa ating resort. Siyempre, kung gusto nyo mag-enjoy, ma-maximize ang inyong stay dito, maaari kayo mag-water sailing. Agad-agad. Water sailing yan. Pinapagalaw ang isang bangka ng hangin. Tapos, tignan nyo, kinokontrol nito ang buong vessel na yan gamit na parang manibela. Tapos, tignan nyo, imbes na motor ang magpapagalaw nito, hangin ang siyang tumutulak sa sail. Di ba? Para siyang isang maliit na sailboat, pero ikaw na mismo ang magmamaneho niyan. 4,200 pesos lang yan per hour. Lynn, ang saya, di ba? At hindi lang yan. But wait, there's more. Kung gusto nyo naman ng mas hands-on din na pag-enjoy, syempre paddleboarding naman. Surfboard yan and paddle in one. Kaya paddle plus boarding, paddleboarding. Sa paddleboarding, ang isang tao ay sasakay sa surfboard, tapos aandar siya habang nagsasagwan gamit ang paddle. Tapos 550 pesos per hour lang yan kung gusto mong mag-paddleboarding, inclusive of paddleboard tutorial and materials. Tapos, syempre, naglibot din ako dito sa lighthouse. Hindi ko papalagpasin yan. Itong lighthouse ito ay fully functional. It serves as a warning device, as a guide para sa mga incoming na mga barko o mga yate o maliliit na bangka, lalo na paggabi. At ito ay nagsisilbi ng iconic na landmark dito sa Zambales. Kung halimbawa meron ka daw mapa dito, makikita mo yung lighthouse mismo ng marina, makikita mo talaga isa siyang pinagkakapitagang landmark. Tapos pinasok ko yan. Meron sa ground floor yung 720 bar nila. Pwede ka mag-party ron. Tapos pwede ka rin namang, syempre, mag-nightcap. Kasama yung mga kaibigan, yung mga relatives, mga barkada yan. Tapos pag akyat mo sa ibabaw, meron din silang function room. Yun, pwede ka mag-lunch party. Tapos pwede ka rin mag-dinner party. Tapos yung mga corporate na mga events mo, maaari mong gawin yan. Tapos naman, meron din tayo dyan na ito nga parang pwede ka rin mag-video rin. Okay din yun. Tapos, eto nga, pag akyat mo rito, kitang-kita mo. Yan meron kang 360-degree view ng bay ng Subic. Napakasaya. Diba? Okay. Arn, ano meron dyan sa baba?
At sa aming pagbabalik, dance exercise naman kasama ang aming UH Dance Diva, Regine Tolentino. At magbabalik po ang unang hibe!